Ako ay uli na sa aking ina. Siya ay namatay nung ako ay musmus pa lamang. Tatay ko na lang ang kasama ko sa buhay. Bugbog lagi sa trabaho ang tatay ko para sa aming dalawa. Kahit daw. Saan ka? Ang aga mo yata ang pumarada ngayon ah. Kailangan maaga ako ngayon kasi walang kasama yung anak ko eh. Ginagawa niya ang lahat ng ito para lang may makain kami sa pang-araw-araw. Simula nung bata pa lamang ako, naging parte ng pagkain namin dalawa ang walang katapusang pagsermon niya. Pagputin mo yung pag-aaral mo anak kasi yung pag-aaral para sa iyo yan, hindi para sa akin ha. Habang tumatanda ako, naging maiwas ako sa tatay ko dahil sa kakasermon niya sa akin. Anak, pagputin mo yung pag-aaral mo kasi importante yan. Tayo naman, ulit-ulit. Pwede mo kumain na lang tayo, tay? Tay. Alis ako, tay. Saan ka pupunta? Diyan lang sa classmate ko. Uwi ko ng maaga. Bahala na. Wala ako na, tay. Basta ako. Gabi na ako kung umuwi para pagdating ko ng bahay, hindi ko na siya maaabutan. Anak, bumaba ka sa gilid dito. Ako rito, may pag-uusapan tayo. Hinihinan ko sa iyo anak, yung pag-aaral mo para sa iyo yan, hindi para sa akin. Umaga, tay. Sermon mo na naman ako eh. Pwede mo ibang araw na lang, di ba? Tayo naman, ako ng gana eh. Bang Sani, si Din na bangga. At doon ko napagtanto ang dahilan kung bakit lagi niya akong sinisermonan pag kami ay kumakain. Ito ay dahil yun lang ang oras na kung saan ako ay nakakausap niya ng matagal. Oo anak, gising ka na pala. Kumusta yung pakiramdam mo? Tay, sorry, tay. Huwag ka na mag-sorry anak. Pinatawad na kita. Namulat ako na ang mga payo at sermon na kanyang sinasabi sa akin ay para naman sa aking kapakanan. At ito, ang nga ay naging inspirasyon para mag-aral ng mabuti at para magpursige sa buhay.